Hindi totoo ito! Bakit? Sa dinami-dami pa nagbabae! Anak ko pa! Ang nagawa mong ipalit sa akin! Ang akala ko ba'y mahal mo ko! Tawarin mo ako, Micaela. Hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders, mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig, mga karanasang minsang itinago, ngayon ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin, ang mga kwento ng pusong minsan nang nasaktan, nagmahal, at muling umasa. Micaela, anak, yung paglalaking kasama mo ngayon, binata pa ba yan? Ay, nay naman. Di na importante yun. Ang importante, kaya niya akong buhayin. Ay, anak, huwag ka na magpadalos-dalos. Humadap ka naman ng lalaking pwede kang pakasalan. Huwag yung nakikihati ka palagi sa pagmamahal ng iba. Nay naman, hindi na uso yung kasal-kasal ngayon. Kapirasong papilang na naman yun eh. Ay, naku anak. Huwag mong sasabihin yan. Dahil sa pagsasama ng isang babae at lalaki, kailangan ang bendisyon ng ating Panginoong Diyos. Ang kasal ay sagrado. Tandaan mo yan. Ay, kahit na. Eh, paano yan? Puro naman may sabit ang type kong bibingwitin eh. Naku, anak, manghilabot ka naman sa ginagawa mo. Malaking kasalanan yan sa Diyos. Ang mangagaw ka ng asawa ng iba. Nay, siguro nga, ito talaga ang kapalaran ko. Kaya di ko na talaga maiwasan. Anak, may pagkakataon ka pa para magbago. Bata ka pa naman Kung may asawa yung siri, ay hiwalayan mo na. Maghanap ka na ng binata na pwede kang pakasalan. Gumising ka na hanggat maaga pa. Hoy, Aida. Umalis na ba yung lalaking kinakasama nitong anak mo? Hindi ko na malayan Umalis na yata kaninang madaling araw. Ay di na nakapagpaalam. Dahil tulog pa tayong pareho. Ganun ba? Abay, sa tingin ko, sa lalaking yun parang may asawa na Ay, ano pa nga ba? Alangan na sa edad niyang yun ay binata pa. Alata naman na may edad na siya. Sana wag na niyang ituloy ang relasyon niya sa lalaking yun. May asawa na yata Ay, ewan ko ba. Hindi ko alam dyan sa anak mo. Dalaga naman Bakit di maghanap ng binata? Aba, Ebo, si Micaela, nagduduwan. Malapitan ka. Micaela, anak. Buntis ka ba? Opo, Nay. Naku naman, anak. Sinasabi ko na nga ba paano ka nandyan? Kung si Rick ay hindi naman pala bidata. Nay, hindi naman ako siguro pababayaan ni Rick. Ay, sumuong ka sa isang buhay na magulo, anak. Paano na lang? Pag halimbawang malaman ng asawa ni Rick, di ikaw ang magiging kawawa sa bandang huli. Napag-usapan na namin yan, Nay. Hindi niya ako pababayaan. Pati na ang bata na nasa sinupupunan ko. Kaya huwag po kayong mag-alala. Ipanatag niyo lang po ang inyong kalooban. Totoo, Micaela? Buntis ka? Oo, Rick. Magdadalawang buwan na akong buntis. Masayang-masaya ako. Dahil magkakaanak na tayo. Ako rin, Rick. Walang pagsigla ng kaligayahan ko. At sana,
huwag mo kaming pababayaan ng magiging anak natin, ha? Alam mo naman ang kalagayan namin. Mahirap lang kami. Huwag kang mag-alala. Susuportahan ko kayo ng magiging anak natin. Salamat naman kung ganun, Rick. Aasahan ko yan, ha? Ingatan mo yung ipinagbubuntis mo, ha? Oo naman. Pakaiingatan ko ang ating magiging baby. Kung ano man ang mapaglilihian mo, sabihin mo agad sa akin. Mahirap na, baka makunan ka. Oo na. Sasabihin ko agad sa'yo. Huwag kang mag-alala. Tay, Nay, aalis na po ako. Baka sa susunod na buwan na uli ang balik ko po dito. Nag-iwan na po ako ng budget ng mag-ina ko. Ito po ang pera nyo, Tay. Atin na lang kayo ng nanay dyan. Abay, salamat naman kung gano'n, anak. At naalala mo kami ng inay mo. Ay, salamat anak, ha? Sige po, Tay, Nay. Alis na po ako. Bahala na muna kayo kay Micaela. Basta sa susunod na buwan, doon din ang balik ko. Abay, huwag kang mag-alala, anak. Kami nang bahala sa mag-ina mo habang wala ka rito. Siya nga pala. Mag-iingat ka sa daan, ha? Salamat po, Tay. Sige po, tutuloy na po ako. Sige, mag-ingat ka. Sige anak, ingat ka dyan. Mabait din pala yung banugang natin, ha? At mukhang hindi naman siya madamo. Ganun lang yan kasi. Kabago pa nila na nagsasama ng ating anak. Tingnan mo yan, habang tumatagal. Wala na. Sa bagay nga, maganda lang pakita niya. Dahil bago pa silang nagsasaba, marami pang ipagbabago yan pagdating ng mga araw at taon. Seryoso na. Namaligid niya. Luz! Luz! Oh, ikaw pala, Micaela. Namalingki ka rin pala. Oh, ang laki na pala ng tiyan mo, ah. Oo nga eh. O ano? Kumusta ka na pala? Heto, okay lang naman. Siya nga pala. dito. Taga pa saan ba yung asawa mo? Taga Manila, friend. Diyan sa buhay nga pa pala. Ha? Ay, oo nga pala. Kailan ka ba manganganak? Matagal pa. Huwag kang mag-alala. Dahil kukunin kitang ninang. Ha? Talaga lang, ha? Baka mamaya niyan, eh. Makalimutan mo na ako. Hindi. Ba't naman kita makakalimutan? Hindi, ah. Kaya ngayon, umpisahan mo nang mag-ipon na ibibigay mo sa aanakin mo. Saan ka ba galing, anak? Ang dami mo yatang pinabili, ah. Nagpadala po ng pera si Rick. Kaya, namili na rin po ako ng gagamitin natin sa bahay. Mukhang malaki yata ang pinadala niya sa iyo, ah. Hindi naman, Nay. Tamang-tama nga lang. Talagang hindi ka naman pinababayaan ng asawa mo. Hindi naman, Nay. Alam niyo naman, mabait si Rick. Kahit ganun yun, at kahit may edad na. Pero may pamilya siya, di ba? Sabihin mo yung totoo. Nay, di ba? Alam niyo na rin yan. Wala naman akong itinago sa inyo, di ba? Naku, anak. Baka sa umpisa lang yan, ha? Alam mo naman, may asawa yung tao. Ay, hindi naman siguro, Nay. Nagpapaalala lang ako sa iyo. Kasi nga, hindi basta-basta yung pinasok mo. Nay, alam kong ginagawa ko. Kaya wala kayong dapat na ipag-alala sa akin. Babae ang anak mo, Micaela. Isang malusog na babae. Salamat naman. At nakaraos na ako, Nay. Jack, matutuwa si Rick kapag malaman niyang nanganak na ako. Ay, sigurado yan.
Ay, buti ka mo at hindi ka masyadong nahirapan. Unang panganganak mo lang kay dali mong nanganak. Oo nga po, hindi ako pinahirapan ng anak ko. Huwag ka munang matutulog ha. Idilat mo muna yung mga mata mo. Ana, baby, ha? Dito na ang daddy. Ana. Oh. Yan. Tumigil nga sa pag-iyak. Parang nakakaintindi na, ha? Oo nga eh. Siya pala. Ilang araw ka ba dito? Mga 1 linggo lang ako siguro. Di bale. Iiwan naman ako ng budget ninyo dito. Ay, naku. Ang dali mo naman. 1 linggo lang? Di ba pwedeng 1 buwan naman? Namiss kita kasi ng matagal. Hindi ako pwedeng magtagal. Alam mo naman na may trabaho ako. Kumuha nga lang ako ng 1 linggong leave ko eh. Ay, ganun ba? Okay. Wala na akong sinabi. Hayaan mo. Sa susunod, isasama ko kayo ni Baby sa Manila. Magbabakasyon kayo doon ng 1 buwan. Okay ba? Sinabi mo yan, ha? Aasahan ko yan. Oo, basta sinabi ko. Tuto pa rin ko. Oh, Mare. Ito ang bigay ko para sa inaanak ko. Baby, pagpasensyahan mo na ang bigay ng ninang mo, ha? Babawin na lang ako pagdating ng 1 taon mo, ha? Ay, salamat, Mare. Okay na to. Ikaw naman. Salamat, Mari, ha? Oh, mga Mare, mga pare, halina kayo. Kumain na kayong lahat dito. Dali. Aba, sabi ni Rick, itong buwan na to darating siya. Bakit kaya wala pa siya? Ay, nag-aalala tuloy ako. Ngayon lang siya natagalan ng ganito. Bakit kaya? Ano nga kaya ang dahilan? O baka naman, hindi makalusot sa asawa niya. Ay, Rick, nasan ka na? Darating ka pa nga ba sa buwan na ito? Darating ka pa ba? Micaela, anak. Matagal ng panahon na hindi nagpupunta dito si Rick. Kinalimutan na yata kayong mag-ina. Ay, oo nga po, Nay. Kaya nga, napilitan na po ako magtrabaho para sa bata. Dahil kapag hindi ako kikilos, wala tayong ikabubuhay. Ay, wala na. Siguro nga hindi ka na sisiputin doon. Lumaki na't lahat-lahat yung anak ninyo. Ni Adino niya'y di na mahagila. Hayaan niyo na siya, Nay. Kaya ko pa namang maghanap buhay. Yan nga ang sinasabi ko sa'yo noon. Dapat ang pinili mong lalaki ay yung pwede kanyang pakasalan. Dahil mahirap maging isang kirita lang. Narito na to, Nay. Hindi ko na maibabalik pa ang lahat. Sana, kung magmahal ka uli, yung sigurado na anak, yung walang sabit sa buhay. Ay, sana nga, Nay. At meron pang magkagusto sa akin. At kung meron pa rin sabit, basta ba matutulungan ako sa pagpapalaki sa aking anak? Okay lang. Magtino ka na, anak, dahil tumatanda na kami ng tatay mo. At hindi habang buhay, ay narito kami sa tabi mo. Nay, may tatanong po ako sa inyo. Ha? Ano yan, anak? Bakit po? Wala po akong tatay? Bakit yung mga ibang kaibigan ko, may mga tatay sila? Yung tatay ko, bakit hindi ko po nakikita? Ha? Bata ka pa kasi.
namatay na ang tatay mo. Kaya hindi mo na siya nakita pa. Totoo po ba, Nay? Ang sinasabi niyo? Nako. Totoo naman ang sinabi ko sa iyo, anak. Bakit? Gusto mo pa bang magkaroon ng tatay? Gusto ko po yung totoo kong tatay. Huwag ka nang malungkot. Hayaan mo. At magkakaroon ka rin ng bagong tatay. Gusto ko yung totoo kong tatay. Ayoko pong ibang tatay, Nay. Ayoko po. Ayoko ng ibang tatay, Nay. Ha? Erika, anak! Erika! Paano ba ito? Nagtatanong na ang anak ko tungkol sa kanyang tatay. Inibalita ko sa ama niya. Wala na. Ano nga bang gagawin ko? Paano? Lola, totoo po ba napatay na ang tatay ko? Hindi ko alam, Apo. Bakit mo ba tinatanong? Kasi po, sabi ng nanay, patay na po ang tatay ko. Pero hindi po ako naniniwala, Lola. Huwag ka sanang magtatampo sa nanay mo. Alam mo, baka naman totoo. Kasi matagal ng panahon na hindi na nagpupunta dito ang iyong tatay. Ganun po ba, Lola? Alam niyo, Lola, naiinggit po ako sa mga kaibigan ko. Dahil may mga tatay sila. Di tulad ko, wala akong tatay. Huwag kang mag-alala. Malay mo, baka isang araw dumating bigla ang iyong aba. Kaya, huwag ka nang malulungkot, Apo, ha? Mamahalin mo pa ba ako kung sasabihin ko sa'yo may anak na ako? Walang problema doon. Naganda rin akong tanggapin ang anak mo. Dahil mahal kita, Micaela. Baka naman, lulukuhin mo lang ako pag ako'y lubos na magtiwala sa'yo. Hindi magyayari yun. Magtiwala ka lang sa akin. Pero, hindi pa kita masasagot sa ngayon, ha? Bigyan mo pa ako ng konting panahon para pag-isipan ang dinudulog mong pag-ibig sa akin. Makapaghihintay ka ba? Ano? Ang ibig mong sabihin, mag-aasawa ka uli? Ay, opo, Nay. Nang sa ganon, may makagis ng ama ang aking anak. Kaya balak ko uling mag-asawa. Ay, sana naman, anak. Huwag ka nang magkakaabali sa pangalawang pagkakataon. Nay, makikipagsapalaran ako. Alang-alang sa aking anak. Kung para sa akin, mas maigi na yung huwag ka nang mag-asawa. Palakihin mo na lang ang anak mo. Nay, gusto ko naman may makatuwang ako sa buhay sa pagpapalaki sa aking anak. Hindi ko papayag mag-isang magpalaki sa kanya. Kaya, Nay naman, unawaan niyo naman sana ako. Sige. Nasa sa iyo yan. Desisyon mo yan. Basta siguruhin mo lang na yung lalaking pakikisamahan mo uli. Talagang panghabang buhay na yan. At hindi yung aanakan ka lang. Whoops! Teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Ano? Mag-aasawa na naman ang anak natin? At sinong may sabi sa'yo? Ay, sino pa? Di siya mismo. Abay, hindi na ba nadala yung anak mo doon sa unang asawa niya? Noong una ang bait-bait. Pagkatapos, nung huli, hindi na sumulpot. Pagsabihan mo nga yung anak mo na huwag mo na siyang muling magtitiwala pa. Ay, sinabihan ko na nga Pero desidido siya talaga. Gusto daw niya na may katuwang siya
sa pagpapalaki ng kanyang anak. Sa bagay, may katwiran naman siya. Hayaan na lang natin siya. Tutal, wala naman tayong maitutulong sa kanya. Pareho na rin tayong matanda na eh. Sino kaya itong dumating? Sandali lang, narariyan na. Mikaela. Mano po, Nay? Kawaan ka ng Diyos, anak. Mano po? Kawaan ka rin ng Diyos. Sino ito, Mikaela? Siya po yung sinasabi ko sa inyo, Nay. Paul, ang nanay ko. Nay, si Paul po. Ikinagagalak ko po kayong makilala. Ikaw pala yung sinasabi ng anak ko. Sige, tuloy na kayo. Salamat po. Maupo ka muna. Gusto muna kitang makausap. Oo po. Mikaela, kakausapin para ako ng nanay mo. O sige. Mauna na ako sa iyo sa kwarto, ha? Iaayos ko muna ang mga damit mo. Sumunod ka na doon pagkatapos niyong mag-usap ng nanay. Sasabihin ko na po sa inyo ang totoo. Hiwalay po ako sa asawa ko. Mayroon po akong 2 anak sa una. Pero nasa pangangalaga ng una kong asawa. Ang tanong, kung kasal ka ba sa una mong asawa? Opo, kasal po ako. Ay, nako. Kung ganoon, kabit lang pala ang papel ng anak ko sa buhay mo. Mamahalin ko po siya. At ituturing ko rin siyang tunay na asawa. Pati yung anak niya, ituturing ko rin tunay na anak ko. Huwag po kayong mag-alala. Siyempre. Sa una-muna, matamis ang pananalita ng bawat lalaki. Hindi naman po siguro totoo yun. Aling... Aida. Aida ang pangalan ko. Aling Aida. Ibayan niyo po ako sa unang lalaking nakilala ni Mikaela. Ay, ewan ko gana. Siguro, mapapatunayan ko kung medyo magtatagal na kayo. Pero sa gayon, hindi ko pa masasabi. Patutunayan ko po sa inyo yan, Aling Aida, na talagang malinis ang aking hangarin kay Mikaela. Magtiwala po kayo. Magtiwala lang po kayo sa akin. Talaga po, Nay? Siya po ang tatay ko? Oo, anak. Siya na ang magiging tatay mo. Yee! Di hindi na po ako malulungkot dahil may tatay na rin ako, Nay. Oo naman, Erika. Kaya magmula ngayon, tatay nang itatawag mo sa akin. Opo, Itay. Salamat naman po. At dumating na po kayo, Tay. Magmula ngayon, may matatawag na po akong tatay. Kaya magpapagkapait ka, ha? Huwag kang pasaway para magkasundo kayo ng tatay mo, okay? Opo, Nay. Mabait naman po ako eh. Sige na. Pumunta ka na dun sa kwarto mo, ha? At may pag-uusapan kami ng tatay mo. Opo, Nay. Sige po, Tay. Tingnan mo, mabait naman pala yung anak mo eh. Mukhang masunod. Mabait yun. Kaya nga, hindi na ako nagpaligo-ligo sa pagtanggap sa'yo. Dahil matagal na niya akong kinukulit tungkol sa kanyang tatay. At eksakto naman, dumating ako sa buhay mo. Ibig sabihin nun, magaling akong tumaiming. Parang ganun na nga, Paul. Halika na nga. Para mas maganda ang aking timing. Paul. Paul. Mikaela.
kumain ka lang, Paul, ha? Huwag kang mahihiya. Ha, hindi ka rin na iba sa aming pamilya. Ha? At sanayin mo na ang sarili mo na tumawag sa amin ng nanay o tatay. Naintindihan mo? Salamat po sa pagtanggap ninyo sa akin. Nanay at tay. At huwag mo sanang bigyan ng sakit ng loob ang anak namin. At sana'y mahalin mo din ang aming apo. Tulad ng pagmamahal mo sa kanyang ina. Umasa po kayo, Nay. Tay, sana ipasyal mo kami ni nanay. Punta tayo sa mall. O kaya mamasyal tayo sa labas. Para naman masaya. Ha? Kailan mo ba gusto? Kahit anong araw, tay. Nay, pwede po ba yung hinihiling ko kay tatay? Oo naman, kung gusto ba ng tatay mo eh. O di sige. Ikaw ha? Baka mamihasay ang bata. Kuan, hayaan mo na lang. Bigyan na lang natin ang kahilingan niya para maging masaya naman siya. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Oo nga naman, Micaela. Huwag mo namang ipagkakait sa bata ang munting kahilingan niya dahil minsan lang maging bata. Naku, tay, ang dami naman ng baon natin. Sigurado, mabubusog ako niyan. Ha? Juan, pinahanda ko yan sa nanay mo. Dahil... Ay, ganun. Mamayang hapon pa tayo uuwi. Kita mo yun? Mag-enjoy ka rin, ha? Mag-enjoy ka. Magsawa ka dyan sa kalalaro mo, ha? Talaga po, tay? Oo. Ay, salamat naman po kung ganun. Susulitin natin ang pamamasyal ngayon. Kasi, pag uwi ng tatay mo sa Manila, sasabak na naman yan sa trabaho. Ay, ganun po ba, nay? Hindi magtatagal po siya sa Manila, nay. Hindi naman, anak. 2 beses na lang ako sa isang buwan uuwi dito. Para di mo ako manis. Ha? Totoo po, tay? Oo. Pangako mo yan, ha? Baka naman matagal bago ka bumalik sa amin ng nanay. Hindi, anak. Gagawin ko na 2 beses sa isang buwan ako uuwi. Ha? Salamat po, tay, kung ganun. Ang saya-saya ko talaga ngayon dahil natupad na ang lahat ng pangarap ko na magkaroon ng tatay na kagaya mo. Teka, ano bang gusto mong pasalubong pag uwi ko? Teka, tay. Iisipin ko muna. Alam ko na po, tay. Oh. Yung teddy bear po na malaki. Ganun ba? Sige, hayaan mo. Pag uwi ko dito, dala ko na ang teddy bear mo ng malaki. Yung malaking malaki. Ha? Salamat po, tay. Apo. Kumusta naman ang ugali ng tatay mo, ha? Mabait ba naman sa inyo ng nanay mo? Oo naman po, Lolo. Sobrang bait po niya sa amin at mahal na mahal po niya ako. Mabuti naman kung ganun, Apo. Lahat yata ng gusto mo, binibili, ha? Oo nga po, Lolo. Lahat ng gusto ko, binibili niya. Ganito pala, Lolo. Ang sarap ng may tatay. Oo naman, Apo. Kaya ikaw, ha? Huwag kang pasaway, ha? Ha? Hindi naman po Makulit lang po. Di naman pasaway, Lolo. Hoy, Mare. Ikaw pala yan. O ano? Kumusta na? Balita ko. Wala na pala kayo ni Paring Rick? Ay, matagal ng panahon na wala na kami. Kaya heto, may bago na naman akong kinakasama. Ay, ganun ba? Sorry ha. Hindi ko sinasadyang tanungin. Okay lang yon, ikaw naman.
Wala na rin naman kami talaga eh. Walang problema doon. Oh, ikaw. Kumusta ka na rin? Okay din naman. Siya nga pala. Kumusta na yung inaanak ko? Hayon, malaki na rin. Siya nga pala. Pasyal ka rin naman sa bahay namin. Kahit minsan lang. Hayaan mo. Minsan, papasyalan kita dun. Sinabi mo yan, ha? Oo naman. Siya nga pala. Sige ha. Nagmamadali kasi ako, Mare. Sige na, Mare. Ingat ka sa daan, ha? Yung sinasabi ko sa'yo, pumasyal ka dun sa bahay ng isang araw, ha? Oo, Mare. Huwag kang mag-alala. Ay, sino kaya yung dumating? Gabi na, ah. Ella! Ako ito, si Paul. Buksan mo ang pinto. Ha? Si Paul? Sandali lang, ha? Nariyan ako! Ginabi ka na nag-uwi? Juan, hinintay ko pa kasi yung sahod namin nang sa ganun, may madalaman lang ako sa inyong mag-ina. Wow! Yan ba yung pangako mo sa bata na malaking teddy bear? Talagang binilhan mo siya, ha? Oo naman. Nang sa ganun, maging masaya naman yung anak mo. Siyempre, kapag nangako ka sa isang bata, dapat tuparin mo. Nang sa ganun, bumilib siya sa'yo. Teka, gising ka ba si Erika? Ay nako, maaga kaya siyang natulog ngayon. Huwag mo nang gigisingin. Bukas mo na lang ipakita yung laruan niya. Bukas na lang. Wow! Ang ganda ng binili mong teddy bear, Tay. May katabi na ako sa pagtulog ko. Nagustuhan mo ba? Opo, Tay. Ang ganda-ganda talaga. Ingatan mo yan, ha? Baka wala pang isang linggo sira na yan. Ay, hindi po, Nay. Iingatan ko po tong bigay ni Tatay. Dahil alam ko, mahal ako ni Tatay. Kaya, mahal ko rin ang teddy bear na bigay ni Tatay sa akin. Di ba, Tay? Oo naman, anak. Ang daldal talaga ng batang ito. Ang daldal ng anak natin. Sinabi mo pa. Talagang ganyan yan. Magiging matalino ang batang ito paglaki. Bakit ba? Palagi ka yatang nawawala. Saan ka ba nagpupunta? Ikaw naman. Para naman akong nawawala palagi sa paningin mo. Paano namang hindi ako maghihinala? Tuwing sahod mo, naglalaho kang parang bula. Saan ka ba nagpupunta? Aba, investigador ka na yata ngayon, darling ko, ha? Dati-dati naman hindi ka ganyan, ha? Hoy, heto ang tandaan mo, ha, Paul? Oras na malaman ko na may ginagawa kang kalukuhan, humanda ka sa akin. Mabait ako sa mabait. Pero, pag niluloko mo na ako, makikita mo kung anong gagawin ko sa'yo. Tandaan mo yan! Akala ko ba? Hiwalay ka na sa asawa mo. Dahil yun ang sinabi mo sa akin noon. Yun na nga iwalay na kami. Pero bumabalik siya sa akin. Hindi ko naman matanggihan. Dahil sa kasal kami. Kaya pinagbigyan ko siya. Alang-alang sa aming mga anak. Paano yan, Paul? Paano na kami nang magiging anak mo sa akin? Hindi mong sabihin. Buntis ka. At ako ang ama. Oo nga, buntis ako. Tapos nga mo, magkakabalikan na kayo ng asawa mo. Paano na kami ng mga bata? Huwag kang mag-alala. Balik pa rin tayo. Kahit magkabalikan kami ng asawa ko. Paano na si Erika? Siyempre, hahanapin ka doon.
Hindi ako mawawala sa iyo, mag-ina ng tuluyan. Dito pa rin ako. Basta, tuloy pa rin natin ang relasyon natin. Tandaan mo yan. Yan na nga ba ang sinasabi ko sa'yo noon? Hindi ka nakinig sa akin. Paano yan gayon? Buntis ka pa naman. Hayaan niyo, Nay. Nangako naman si Paul na patuloy pa rin kami. At hindi niya pababayaan kaming mag-ina. Ay, hindi ka na talaga nadala. Sa una mong karanasan, manganganak ka na naman na walang matatawag na ama. Ay, Nay naman, huwag niyo na kasi kaming problemahin. Nangako naman si Paul na kahit nagkabalikan na sila ng asawa niya, ay hindi niya puputulin ang suporta niya sa aming mag-ina. Sana nga, anak. Sana nga. Tutuhanin niya lahat ang mga binitiwan niyang pangako niya sa iyo. Ay, Nay, malaki ang tiwala ko sa kanya. Sige. Wala na akong masabi. Nay, ba't bihira ko na pong makita ang tatay na pumupunta dito? Ay, alam mo naman na masyadong abala yun sa trabaho niya. Pero kahit ganon, buwan-buwan naman siyang nagpapadala ng pera sa atin. Kahit na, Nay, ang importante yung siya mismo ang nagpupunta dito. Anak, hayaan mo. Pag may oras ang tatay mo, pupunta rin yun dito. Sana nga, Nay. Dahil namimiss ko na po ang tatay. Ano pa bang inaalala mo? Kahit wala ang tatay mo, patuloy niyang pinapadala ang budget mo sa iyong pag-aaral. Paano yan, Nay? Baka hindi na ako makatapos ng pag-aaral. Baka mamaya yan biglang putulin ng tatay ang suporta niya. Naku, huwag naman sana, anak. Huwag naman sanang gano'n. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yung like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Paano nga ba gagawin ko? Ilang buwan na nga. Hindi ko nadalaw ang mag-ina ko sa probinsya. Kumusta na kaya ang kalagayan nila? Siguro nga, malaki na ang tiyan ni Micaela. Ay, kailan kaya niya ipapanganak yung anak namin? Di ba, pag nakapuslit ako kay commander ko, papasyalan ko yung mag-ina ko. Kaya dapat makaisip ako ng paraan. Kailangan madalaw ko sila. Sana, huwag mong sasabihin na akong nagsabi sa'yo, ha? Matagal ko nang alam na may kinalulukang babae si Paul. Pero wala akong lakas na loob na sabihin sa'yo. Basta, huwag mo nang idadawit ang pangalan ko, ha? Ganun ba? Sinasabi ko na nga ba na mayroon siyang itinatago sa akin. Ayaw lang niyang aminin ang totoo. Ay, matagal na sila. At balita ko, buntis na yata yung babae. Paano ba dyan nakilala ang babaeng yun? Ang ibig mong sabihin, buntis na yung babae ni Paul? Oo. Minsan nung sumama siya sa aming lugar, nakilala niya yun. Kaya siguro nagkaigihan, yun, nabuntis niya. Gusto kong makilala ang babae niya. Minsan, isama mo ako sa inyo at ituro mo sa akin saan ang bahay ng babaeng kinalolokohan ng aking asawa. Huwag kang mag-alala. Labas ka sa usaping ito. Laluhin mong mabuti ang pagpunta mo doon. Kailangang malinis ang gagawin mo na panghuli sa asawa mo. Mas lalong maganda siguro kung madatnat mo siya mismo na nandoon sa bahay ng babae niya. Salamat naman. At naalala mo kaming dalawin dito, ha?
Ang tagal mo kasing hindi nagpunta dito eh. Alam mo namang kumuha ko ng tiyempo para hindi ako mahuli ng misis ko. Kasi nga, nangihinala na siya sa akin. Ha? Ganun ba? Di, kailangan pala natin mag-ingat sa asawa mo. Siguro naman hindi na ako masusundan dito ng commander ko. Malayo na siya dito. Naku, huwag kang magkampante dyan, Paul. Walang hindi pwedeng gawin ng babaeng naghihinala. Kaya niya gawin ang lahat. Bakit ba siya ang pinag-uusapan natin? Yun namang tungkol sa atin ang topic natin. Hindi naman siya. Palagi na lang siyang pinag-uusapan natin. Ang laki na pala ng tiyan mo ilang buwan na lang yan. Manganganak ka lang. At lalabas na rin ang anak natin. Oo nga eh. Sana naman, lalaki na ito. Kay lalaki, si babae. Pareho din yun. Importante. Maisilang mo na yan ang maayos. Tay, nandito pala kayo. Mano po? Aba, dalaga na anak ko Dalagang-dalaga ka na. Mag-aaral kang mabuti, ha? Opo, Tay. Nag-aaral naman po akong mabuti Yan ang gusto ko. Para pag makatapos ka na, matutulungan mo na ang nanay mo. Yan lang ang tanging may papamana ko sa'yo, anak. Kaya sana, huwag mo kaming biguin ng nanay mo. Sige. Diretsuin mo lang ang daan na yan. At pagdating mo doon sa may dulo, lumiko ka sa kanan. Yung unang bahay sa may kanang bahagi, yun na yun. Yun ang bahay ng babae ng asawa mo. Hindi na kita masasama na. Ayaw ko kasing masapit dyan okay? Okay lang. Ang importante, itinuro mo na ang bahay ng babaeng yun. Sige, mauna na ako. Manghuhuli ako ng daga sa lungga. Sige, mag-ingat ka ha? Anong mag-iingat ako, Kang? Sila ang mag-iingat sa akin. Sige, dyan ka na. Tao po! Tao po! Aba, may tao yata. Sandali lang! Nariyan na! Sino po sila? Ikaw ba si Micaela? Ako? Ako nga po. Sino po kayo? Ako lang naman. Ang tunay na asawa ng kinakasama mong lalaki. Aray ko! Mag-aagal ng lalaki! Micaela! Sino yung dumating? Alma? Ikaw? Oo! Ako nga. Bakit? Nalaki ang mata mo. Kasi hindi mo inaasahan na matutuntun kita dito. At buntis pa pala ang babae mo. Matagal mo na pala akong niloloko. Juan, pwede ba? Huwag kang mag-iskandalo dito. Okay, sige. Basta sa oras na ito, sumama ka sa akin, pauwi. Dahil kapag hindi, tatawag ako ng pulis para ipahuli ko kayo. Juan, Micaela. Sige na. Sumama ka na sa kanya. Para wala ng gulo. Sige. Hintayin mo ako. Magbibis lang ako. Sandali lang. Hoy, babae. Magmula ngayon, putulin mo na ang relasyon mo sa asawa ko. Dahil kung hindi, ipapupuno ko kayo ng asawa ko. Narinig mo? Opo. Patawarin niyo po ako. Nagkamali po ako. Micaela. Halika na. Huwag mo nang ubusin ang pasensya ko. Tay? At dalawa na pala ang anak ninyo? Halika na, Alma. Alis na tayo. Paul! Paul, paano na ako ngayon? Paul!
Kung ganun, Lola, hindi ko pala totoong tatay si Tatay Paul. Hindi, Apo. Sino po talagang totoo kong tatay? Hindi na namin alam dahil matagal ng panahon na hindi na siya nagpupunta dito. Naging mabait sa akin si Tito Paul. Talagang tinuring niya akong anak. Tahada po. Siguro naman, kahit kanoon ang nangyari, hindi kayo pababayaan ng Tatay Paul mo. Siguro, matitigil na rin po ako sa pag-aaral ngayon, Lola. Dahil wala na ang Tatay Paul ko. Magtatrabaho na lang po ako. Hindi na ako makapag-aaral, Lola. Nay, lalaki po ang kapatid ko. Sayang. Kung nandito lang sana ang tatay mo. Tsak na matutuwa yun. Micaela, tama na yan ha. Magtino ka na. Hindi habang buhay. Ganyan ka ng ganyan. Dalaga na itong anak mo. Oo nga naman, Nay. Huwag na kayo ulit mag-asawa. Magtatrabaho na lang ako para makatulong po ako sa inyo. Huwag na natin asahan si tatay. Dahil baka hindi na yun pupunta dito. Kawawa ka naman, anak. Natigil ka tuloy sa pag-aaral mo. Wala tayong magagawa, Nay. Ganon talaga ang buhay. Kapag kaya ko na, ako na lang ang magtatrabaho. Alagaan mo na lang itong kapatid mo. Nay, huwag niyo munang isipin yan. Magpalakas muna kayo bago niyo isipin yan. Oh, Erika, tignan mo yung kapatid mo, ha? Itimpla mo ng gatas, baka gutom na yan. Paalis na ako. Opo, Nay. Ako na pong bahala dito. Sige na po, pumasok na po kayo, Nay. Oh, sige, aalis na ako. Sige po, Nay. Micaela, saan ka ba pumapasok? Pumasok po akong katulong doon sa malaking bahay, Nay. Ganun ba? Sige, tutulong na lang ako dito sa pag-aalaga ng bata. Sige, Nay, salamat po. Aalis na po ako. Sige, ingat ka sa daan. Micaela, kay ganda namang pangalan niya na. Bagay na bagay sa'yo. Binobola mo naman ako? Hindi bakit? Bola ka ba? Ba't naman kita bobolahin? Nako, sanay na ako sa mga ganyang lalaki. Sa umpisa, kunwari, pupuri-purihin ka. Pagkatapos, mambobola na yan. Hindi kita binobola, Micaela. Walang kita ko pa lamang sa'yo. Nabihag na ang puso ko. Dado, ang kamay ko. Baka makita tayo ng amo natin. Kahit na. Binata naman ako. Wala namang problema, diba? Ikaw talaga, oo. Kahit na. Baka ano pang isipin nila sa atin. Hindi ka ba magagalit? Kung sasabihin ko sa'yo, mahal kita, Micaela. Ay, naku, Dado. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Isa kang binata. Ako naman ay may mga anak na. Magkaiba tayo ng katayuan sa buhay. Hindi mahalaga sa akin dyan. Ano man ang nakaraan, basta ang alam ko, mahal kita, Micaela. Loko ang Dado na yun, ha? Akalain mo ba naman? May gusto pala sa akin? Ay, sa bagay. Binata naman siya. At walang sabit sa buhay. Guwapo ang mukong na yun, ha? Pag-iisipan ko munang mabuti ang inaalok niyang pag-ibig sa akin. Hindi naman siya mahirap mahalin, eh. Dahil mabait siya at masipag pa.
Dado. Mahal din kita. Talaga, Micaela. Salamat. Mahal na mahal din kita. Umasa ka na hindi mo pagsisisihan ang pagtanggap mo sa akin. Sana nga. Dahil mahal na kita talaga, Dado. At hindi ko pagsisisihan kailanman ang pagtanggap ko sa'yo. Mag-iipon pa tayo bago tayo magmakasal. Okay lang ba sa'yo? Ikaw ang bahala. Kung ano nga ba ang gusto mo ikaw ang masusunod. Payag ka bang magsama tayo? Pero sa susunod ng kasal. Dahil mag-iipon pa tayo. Ikaw ang bahala, sabi ko Sige. Sino kaya itong dumating? Sandali lang. Darian na. Nay? Mano po? Micaela, sino na bang lalaki itong kasama mo? Nay, si Dado po. Napagkasunduan namin na magsasama na kami. At pag nakaipon na kami, saka na kami magpapakasal. Ano? Na naman? Ay, grabe ka naman talaga. Micaela, para ka lang nagpapalit ng damit talaga. Ay, Nay, papasukin niyo muna kami. Diyan na lang tayo mag-uusap sa loob. Sige, pasok na kayo. At babaya, mag-uusap tayo ng masinsinan. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Ay, ikaw ba naman binata pa? Opo. Noon po, ilang beses po akong nabigo sa pag-ibig. Kaya isinumpa ko sa aking sarili na hindi na po ako iibig pagmuli. Pero nung makita ko po ang anak ninyo, muli pong tumibok ang puso. Abay, lumang tugtugin na yung sinasabi mo para ka namang makatan yan sa pagkakabigkas mo. Ang lalaki talaga, kapag umibig, lahat ay gagawin niya. Makamit lang ang pinakamimit Totoo po ang lahat ng sinasabi ko. Hindi po ako nagbibiro. Sige. Nasa inyong dalawa yan. Kung yan ba naman desisyon yung dalawa. Di ko na kayo pakikialaman pa. Nako, baka hanggang umpisa lang yan. Hindi naman siguro, Nay. Hayaan nyo. Magpapakasal din naman po kami pagdating ng araw. Pag medyo makaluwag-luwag na kami. Dado, siya ang anak kong panganay, si Erica. Erica? Si Uncle Dado mo. Kumusta ka na, Erica? Mabuti naman po. Bakit, Nay? Hindi po ba kayo papasok ngayon? Pinatigil na ako ng Uncle Dado mo. Oo, pinatigil ko na ang nanay mo. Ako na lang ang magtatrabaho. Nang sa ganun, maalagaan niya yung kapatid mo. Hay naku, umiiyak si baby. Sandali at kukunin ko yung bata. Hindi pala nabanggit ng nanay mo sa akin na mayroon pala siyang anak na maganda. Hindi naman po, Uncle. Mag-aaral ka pa ba? Ay, hindi na po, Uncle. Natigil na po ako sa pag-aaral. Kung gusto mo, di mag-aral ka muli. Paano pa ako makakapag-aral? Hindi naman kaya ni inay na pag-aralin po ako. Ako na lang ang bahalang magpapaaral sa'yo. Totoo po, Uncle? Oo naman. Sige. Itong susunod na pasukan, magpa-enroll ka. At ako ang bahala sa pag-aaral mo. Salamat po, Uncle! Basta, pagbubutihin mo ang iyong pag-aaral.
hindi naman kaya nakakahiya sa'yo? Ikaw pa ang magpapaaral sa anak ko? Ikaw naman. Bakit ka pa mahihiya sa akin? Kahit di pa man din tayo kasal, para na rin tayong tunay na mag-asawa. O sige, ikaw ang bahala. Sa'yo naman nanggaling ang desisyon na yan eh. Wala na akong masabi. Desidido yung anak mong mag-aral. Kaya siguradong di masasayang ang pagpapaaral ko sa kanya. Aga mo naman gumising. Oo naman. O di ba papasok ka ngayon? Talagang alaga mo ako. Siyempre, mahal yata kita. At ayaw kong magutom ka sa trabaho mo. Talaga lang. Gaano ba ako kamahal? Mahal na mahal. Dahil mahal mo rin kami ng mga anak ko. Siyempre, kung sinong mahal mo, mahal ko na rin. At gagawin ko ang lahat. Maging masaya ka lang. Alam mo, maligayang maligaya ako at nagpapasalamat dahil dumating ka sa buhay ko. Wala na akong mahihiling pa. At sana, huwag kang magbabago sa akin. Sana, Dado. Oh, ito ang sahod ko. Mamalingki ka ngayong araw. Ikaw na lang bahalang mag-budget. O sige, pakitignan mo yung bata ha. Pagbibihis lang ako sandali. Ito pala yung susunod na linggo. Enrollment na. Itong pera para pampa-enroll ng anak mo. Ha? Ay, kay Erika mo na ibigay, huwag sa akin. Sige. At nang makabihis na ako at makapunta na ng palengke. Sige na. Sige, magbihis ka na. Tulog pa naman si baby. Ako na lang magbibigay kay Erika ng pera para sa pampa-enroll niya. Tiyak matutuwa yun dahil makapagpapatuloy na siya sa pag-aaral niya. Erika, ito na yung perang pang-enroll mo. Ha? Naku, salamat, Uncle. Akala ko nagbibiro lang kayo. Yung pala, tutuhanin nyo na pag-aaralin nyo po ako. Parang gumuhit sa buong kalamnan ko ang halik niya sa akin kanina. Uncle, bakit? Para kayong natuka ng ahas dyan. Wala. Wala lang. May naisip lang ako. Sige, itago mo na yung pera mo para maka-enroll ka na itong susunod na linggo. Sige po, Uncle. Salamat ulit. Ang bait-bait mo talaga, Uncle. Sige po. At itatago ko na itong bigay ninyong pera. Ano ba itong nararamdaman ko? Kung bata ito, napakalambing. Buti na lang wala dito si Micaela. Pag nandito yun, tiyak na magagalit sa anak niya. Kumusta naman ang pag-aaral mo, Erika? Ayos naman po, Uncle. Pagbubutihin mo ang iyong pag-aaral, Iha. Buti na lang. At nandito ang Uncle Dado mo. Dahil kung hindi, talagang matitigil ka na sa iyong pag-aaral. Oo nga po, Nay. Ang swerte nga natin at dumating si Uncle Dado. Sige na, kain ng kain. At papasok ka pa. Sumabay ka na lang sa akin at idadaan na kita sa eskwelahan niyo. Oo nga naman, anak. Sumakay ka na sa motor ng uncle mo? Ikaw lang ang tanging Salamat, Uncle. Ingat ka dyan, ha? Huwag ka munang magpapaligaw dyan. Hindi po, Uncle. Sige po. Ingat din po kayo sa daan. Salamat. Sige, mauna na ako, ha? Kainanda ni Erika at malambing pa. Unti-unti na akong napapalapit sa kanya. Pero hindi dapat. Dahil anak siya ni Micaela. Kailangan pigilan ko kung ano mang nararamdaman ko sa anak niya.
dahil malaking gulo pag nagkataon. Ikaw lang ang sangla. Napapansin ko, tila may gusto yata sa akin ang Uncle Dado ko. Kung minsan kasi, ang lagkit ng tingin niya sa akin eh. Ay, ano ba to? Parang hindi siya maalis sa isip ko. Parang nakikita ko siya lagi. Ay, umiibig na ba ako nito? At sa asawa pa ng nanay ko? Ay, bakit ganito? Parang hindi ko mapigil ang sarili ko. Pag-ibig na ba to? Pag-ibig na nga ba? Oh, Erica, maiwan muna kita dito, ha? Pupunta lang ako sa lula mo. Dadalawin ko sila. Kasi may karamdaman yata ang lolo mo eh. Bahala ka na muna dito. Mamayang hapon, nandito na rin ako. Isasama ko na lang itong kapatid mo. Ah, sige po, Nay. Ako na pong bahala dito. O sige, aalis na kami ni baby. Mamayang tanghali, magluto ka ng kanin ha at ang ulam. Baka uuwi ang uncle mo. Opo, Nay. Ingat po kayo sa daan, ha? O sige, salamat. Maaga akong magluluto mamaya. Para pagdating ni Uncle, nakasaing na ako. Umalis ng nanay mo? Saan nagpunta? Nagpunta kila Lolo. Dadalaw siya doon. Kasi may karamdaman daw si Lolo. Ganun ba? Oh, halika. Sabayan mo na ako sa pagkain. Tapos na po ako, Uncle. Kayo na lang. Erica. Uncle? Hey, Erica. Mahal kita. Uncle, ako rin. May pagtingin din ako sa'yo. Kung ganun, pareho pala tayo ng nararamdaman. Erica, mahal kita, Erica. Erica. Paano na po ako, Uncle? Nagawa kong ibigay sa iyo ang aking sarili. Dahil mahal kita. Huwag kang umiyak. Dahil hindi kita pababayaan. Paano kung malaman ni Inay ang namamagitan sa ating dalawa? Basta, itago muna natin ang nangyari. Pag magkatsyempo tayo, aalis tayo sa lugar na ito. Nakahanda ka bang sumama sa akin? Oo. Kahit saan. Sasama ako sa iyo. Sige. Huwag kang mabahala. Pag aalis ko dito, isasama na kita. Erica. Mahal na mahal kita, Erica. Mahal na mahal din kita. Bigat-bigat talaga ng baby ko. Oh, dito ka muna ha. Oh, ano Erica? Dumating ba ang uncle mo kanina? Opo, Nay. Dito po siya nananghalian. Oh, pakitignan mo tong kapatid mo ha. Ako na lang ang magsasaing mamaya ng hapunan natin. Kayo pong bahala, Nay. Sige po. Ako na po ang titingin kay baby. Dado. Ano ba? Inaantok na ako. Pagod ako sa maghabang trabaho. O sige na naman kasi. Sabi ng pagod ako eh. Diyan ka nga muna. Papahangin ko sa labas. Ha? Bakit ba mainit ang ulo mo? Wala. May kinainisan lang ako doon sa trabaho. Sige. Oh! Saan ka pupunta? Hoy! Aba. Teka. Tila nag-iba ang ihip ng hangin ah.
Hindi naman natin ganun si Dado. Bakit kaya? Parang nag-iba ang pakikitungo niya sa akin. Ano kaya ang dahilan? Ano kaya? Kanina ka pa ba dito, Uncle? Hindi naman. Kakarating ko nga lang eh. Halika na. May pupuntahan tayo. Ha? Saan tayo pupunta? Basta tara na. Sakay ka na sa motor ko. Ha? Alam ko na kung saan tayo pupunta. Oh, talaga? Talagang galing kang manghula. Himakap kang maigi sa likod ko para hindi ka mahulog. Oo na, boss. Sabik na ako sa'yo, Erica. Ako rin. Matagal kitang namiss. Sige, Erica. paligayahin mo ako. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Teka nga, Dado. Matanong nga kita. Ano naman yung tatanungin mo? Bakit ba para ka nang nanlalamig sa akin ngayon? Kailangan lambingin ko ito. Nang sa ganun, hindi siya magkinala. Hoy! Nakikinig ka ba sa akin? Ha? Ano nang tinatanong mo eh? Halika nga rito. Dado? Dado? Nakakatawa naman yung jokes niyo, Uncle. Talaga ha? Matagal ko nang napapansin na magkasundo sila. Maganda yan. Para nang sa ganun, maituturing yung ama si Dado. Oh! Halina kayo! Kakain na tayo habang tulog pa si baby. Halika na daw. Sabi ng nanay mo. Opo, Uncle. Tara, nanay. Sabay na tayong kumain lahat. Ay, ikaw parang tiwalang-tiwala ka doon sa asawa mo. Nagagawa mong iwan ang anak mo na sila lang doon sa bahay. Hindi na bata yung anak mo. Nay, may tiwala ako kay Dado. Hindi naman yan siguro gagawin yung iniisip nyo. Ay, huwag kang magpakampante dyan. Isipin mo na dalaga na yung anak mo. Uulitin ko, Nay. Malaki ang tiwala ko kay Dado. Alam ko na parang tunay na anak ang turing niya sa anak ko. At alam kong hindi siya gagawa ng anumang ikasasakit ng aking loob dahil alam kong mahal ako ni Dado, Nay. Sadaga, Micaela. Sadaga. Aba, bakit kaya nagduduwal tong babaeng ito? Oh, Erica! Bakit ka ba nagduduwal? Wala po ito, inay. May nakain lang po ako na ayaw ng tiyan ko. Teka nga. Buntis ka ba? Hindi nga po, nay. Kaya, huwag niyo akong alalahanin. Siguraduhin mo lang na totoo yung sinasabi mo. Oo naman, nay. Ba't naman po ako magsisinungaling? Totoo, Erica. Buntis ka. Oo. Pero, paano na ito? Ano nang gagawin natin? Baka malaman ng nanay ang kalagayan ko. Kung gusto mo, sumama ka na sa akin. Bago malaman ng nanay mo ang kalagayan mo. Dapat makaalis na tayo dito. Pagkat sigurado, malaking gulo ang mangyayari. Natatakot ako. Tiyak na magwawala ang nanay ko. Lalo na, pag malaman niyang ikaw ang ama ng ipinagbubuntis ko. Kaya madali na natin ang pag-alis dito bago pa lumaki ang tiyan ko.
Ano bang pinagagawa mo, ha? Hindi ka na naawa sa Uncle Dado mo? Siya pa naman ang nagpapaaral sa'yo! Tapos, hindi mo naman yata pinagbubuti ang pag-aaral mo! Patawarin niyo po ako, Nay. Hindi ko na po makukonsentrate ang pag-aaral ko. At bakit? Sa anong dahilan? Sa anong dahilan? Sumagot ka! Magtapat ka nga sa akin. Buntis ka, no? Sumagot ka! Nay! Buntis ka ba? Ha? Opo, Nay. Buntis po ako. Sinasabi ko na nga ba eh. Sinong ama ng pinagbubuntis mo? Sino? Walang iya pa. Tama na po. Hindi mo na kami binigyan ng kahihiyan. Saan ba? At sinong lalaki ang nakabuntis sa'yo? At dapat panagutan niya ang nangyari sa'yo. Panagutan niya ang dinadala mo. Iharap mo ang lalaking yan sa akin. Iharap mo! Ano ba? Hindi puro ka nalang iyak dyan. Sabihin mo kung sinong walang iyang lalaking yan na bubuntis sa'yo para magkasal kayo sa lalong madaling panahon! Sige na anak, matulog ka na ha? Tulog na baby. Micaela, bakit ba lumpo yata ang mata ni Erica? Umiyak ba siya? Napansin ko kanina nang dumating ako. May problema ba? Tanungin mo nga ang batang yan. Gayon ko lang nalaman na hindi na pala pumapasok yan. At alam mo ba, nagpabuntis pa! Ha? Sinabi ba niya sa'yo na buntis siya? Oo, umamin na kanina pa. Nagkumprontahin ko siya. Yun nga lang, ayaw niyang sabihin talaga kung sino ang ama ng dinadala niya. Delikado na ito. Baka magkabukingan na. Kailangan magkausap kami ni Erica. Oh! Ba't di ka makaibig niyan? Para ka natuklaw ng ahas! May alam ka ba sa nangyari kay Erica? Ha? Dato? Hayaan mo. Aamuin ko siya. Baka sakaling ipagtapat niya sa akin ang lahat. Oh, sige nga. Paabinin mo siya. Nang sa ganun, kung sino man ang lalaking yan, ay pananagutin natin sa nangyari sa anak ko. Oh, sige. Akong bahala. Huwag kang mag-alala. Ipanatag mo lang ang kalooban mo. Ikaw lang ang tanging makakala. Ano? Buntis ang anak mo? Oo, Nay. At sino naman daw ang nakabuntis sa kanya? Hindi ko po alam. Dahil ayaw niyo pong aminin sa akin. Ay, yan na nga ba ang sinasabi ko sa iyo noon? Baka naman. Ha? Si Dado na naman ang ibig niyo sabihin, Nay? Uulitin kong sasabihin sa inyo. Hindi magagawa ni Dado yan sa mismong anak ko pa. Malaki ang tiwala ko sa kanya, Nay. Malaki. Ang tukso ay nasa paligid-ligid lang. Nandun ako. Malaki nga ang tiwala mo kay Dado. Dahil mahal mo siya. Pero, hindi naman siya santo para hindi na matukso. Nay? Nakausap mo na ba siya? Nagmasinsinan si Dado. Hindi ka ba nagtataka kung bakit ayaw aminin ng anak mo kung sino ang ama ng kanyang dinadala? Nay? Mahal na mahal kita, Uncle. Paano na ito? Anong gagawin natin? Tiyak, nababubuko na ng nanay ko ang relasyon natin. Oh, huwag kang mag-alala. Ipaglalaban kita. Hindi kita papabayaan, okay? Mahal na mahal din kita. Mahal na mahal. Natatakot ako sa maaring mangyari.
Baka kung mapaano ang nanay. Siguro naman. Mauunawaan niya tayo. Tan, tumigil ka na sa kakaiyak mo. Baka pagkasamayang pag-iyak mo sa bata. Huwag mo akong iiwan, ha? Oo naman. Ba't naman kita iiwan? Lalo na ngayon na magkakaanak na ako sa'yo. Dado, may itatanong ako sa'yo. Ano na naman ba yung itatanong mo? Nakakabigla ka naman. Kilala mo ba kung sinong nakabuntis kay Erica? Ha? Tumingin ka nga ng diretso sa akin? Mata sa mata? Hoy! May itinatago ka sa akin, no? Ba't hindi ka makatingin ng diretso sa akin? May hindi ka ba sinasabi sa akin? Ha? Micaela. Sabihin mo ang totoo! Ikaw ba ang nakabuntis kay Erica? Sumagot ka! Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Hindi totoo ito! Bakit? Sa dinami-dami pa nagbabae! Anak ko pa! Ang nagawa mong ipalit sa akin! Ang akala ko ba'y mahal mo ko! Tawarin mo ako, Micaela. Hindi ko sinasadyang mangyari ang ganito. Huwag mo akong hawakan! Bitawan mo ko! Huwag mo akong hawakan! Dahil nadidiri ako sa inyo! Matagal nyo na pala ako ginagawang tanga! Patawarin mo. Hindi namin sadyang magkamali sa'yo. Sadya lang talaga nagmamahalan kami sa isa't isa. Parang ginamit mo na rin! Hindi mo na ako mahal! Ang sakit-sakit na ginawa mong ito sa akin, Dado! Tanggos hanggang sa kalabnan ko! Patawad mo, Micaela. Patawad. Ngayon, pumili ka sa aming mag-ina. Sinong pipiliin mo? At sinong mahal mo? Ako ba o siya? Ha? Kung ikaw ang pipiliin ko, isasakripisyo ang kalagayan ng iyong anak. Alam mo naman na buntis na si Erica. Kahit masakit, tatanggapin ko. Basta pumili ka, narinig mo? Isa lang ang dapat mong piliin! Isa lang! Patawarin mo ako, Micaela. Si Erica ang pipiliin ko. Ano bang naging pagkakamali ko sa'yo? Bakit kailangan mangyari ito? Bakit? Ayan, bukas na ang pinto para sa inyong dalawa. At paglabas nyo sa pintuang ito, kapag ito'y sinara ko na, saradong-sarado na ang tahanang ito para sa inyo. Ibinibigay ko na ang kalayaan ninyong dalawa. Erica, kalimutan mo nang naging ina mo ako. Nagkataon lang na parehong iisang lalaki ang ating inibig. Umalis ka na! Sumama ka na sa lalaking sumbira ng ating relasyon bilang mag-ina. At maghambag mong palayo.
Huwag ka nang lumingon pa. Dahil kinalimutan ko na sa araw na ito na ako nagkaroon ng isang anak na isang as at traitor! Micaela, sana mapatawad mo ka. Patawarin mo ako! Umalis na kayo! Pwede ba? Habang nakapagtitipi pa ako, lumayas na kayo! Layas! Micaela, pansinin mo naman yung anak mo. Gustong makipaglaro sa iyo, ah. Bakit ganito ang nangyari sa buhay ko, Nay? Ano bang naging kasalanan ko? Bakit nila ako tinretor? Ang sakit-sakit. Halos hindi ko matanggap ang lahat. Ang ginawa nilang maluloko sa akin. Anak, tanggapin mo na kasi ang lahat. Makakalimot ka rin. Paano ako makakalimot, Nay? Mismong anak ko nag-traitor sa akin. Walang iyang lalaking yun. Paano niya nagawa sa akin ang ganito? Paano na? Oh, bakit, Erika? Hindi ka ba masaya sa piling ko? Para kasi akong nakukonsensya, Dado. Paano ko ba nagawa ang bagay na ito sa aking mismong ina? Oh, nagawa mo yun. Dahil mahal mo rin ako. Huwag mo nang masyadong isipin yun. Para hindi makasama sa kalusugan mo. Buntis ka pa naman. Hayaan mo. Alam ko, darating din ang araw na mapapatawad tayo ng nanay mo. Ang bigat-bigat sa dibdib. Parang naawa tuloy ako kay nanay. Bakit kasi nagkakilala pa tayo sa maling panahon? Oh, huwag mong sisisihin ang iyong sarili. Wala kang kasalanan. Ang tanging mali mo lang ay ang ibigin ako. Pero hindi mo naman kasalanan ang ibigin ako ng tunay. Huwag kang mag-alala. Sa lalong madaling panahon, magpapakasal na tayo. Pangako yan, Erika. Whoops, teka lang. Bago natin magpatuloy, ipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Masaya ka ba? Oo naman. Dahil sa wakas, nakasal din tayo. Ako rin. Walang pagsidlan ang kaligayahan ko. Dahil sa wakas, naging akin ka na rin. At umasa ka na habang buhay kitang mamahalin at aalagaan. Ako rin, Dado. Ikaw lang ang lalaking mamahalin ko habang ako'y may hininga. Kumusta na kaya ang nanay mo? Sana nga'y lumipas na ang galit niya sa atin. At sana napatawad na niya tayo. Hayaan mo. Pag halimbawang hindi na siya galit sa atin, dadalawin natin siya minsan. Okay. Nasa sa'yo yan. Kung yan ang gusto mo. Pero wag mo na ngayon dahil mag-iipon pa tayo ng lakas ng loob. Ikaw tanging mahal. Babae ang ating anak Erika. Isang malusog na babae. Salamat naman. At nakaraos na ako. Ganito pala kahirap ang mga anak. Ay, ang dali mo naman palang mga anak eh. Kaya dapat palagi kang nagbubuntis. Ano? Ang hirap ko yung mga anak, ano? Ikaw talaga. Ang dali mo nanganak. Para ka lang nangingitlog na manok. Di
Kahit palagi kang magbuntis. Luko-luko. Ikaw tangang mahal. Ay, naku, Micaela. Ang tagal na ng panahon na hindi nagpakita dito si Erika at Dano. Kumusta na kaya sila ngayon? Ay, Nay. Ba't niyo pa ba iisipin ang dalawang yun? Para sa akin, binura ko na sila sa isip ko. Naghilom na ang sugat sa puso ko na sila rin ang may likha. At matagal ko na silang kinalimutan. Ada, matuto ka sanang magpatawad. Anak mo pa naman yun. Ang iyong tinitikis, hindi siya ibang tao sa iyo. Huwag ka na bang ganyan. Kahit na anong kasalanan ng anak mo sa'yo, anak mo pa rin yun. Nay, huwag niyo naman mabanggit-banggit sa akin yung dalawang traitor na yun. Di pangalan nila'y ayaw ko nang marinig pa. Nasa sa iyo yan. Alam ko, masakit pa rin hanggang ngayon ang ginawa nila. Pero tapos na yun. Kung patuloy kang nabubuhay sa nakaraan o kahapon, hindi uusad ang buhay mo. Dahil patuloy mong kinikimkim sa dibdib mo ang mapait mong nakaraan. Paano ko malilimot ang lahat, Nay? Ang sakit-sakit nga. Para nila akong sinaksak ng makailang beses. At para na rin nila akong pinatay. Sige. Iiyak mo lang. Nang mabawasan ang bigat sa iyong dibdib. Lola, bakit po? Kung minsan, palagi pong umiiyak ang nanay. Huwag mo nang papansinin ang nanay mo, ha? Siguro, may naalala lang yun. Pero, palagi po siyang malungkot eh. Pag malungkot siya, yayain mo na lang siyang pumasya doon sa amin. Nang sa ganoon, may kakwentuhan siya, ha? At hindi na siya malungkot. Ganon ba, Lola? Sige po. Ganon na lang po ang gagawin ko. Kamusta na kaya yung apo natin, Mare? Ewan ko ba doon sa anak mo? Hanggang ngayon yata, ay di pa napapatawad yung dalawa. Kahit na nung payo ko pa sa kanya, talagang matigas ang desisyon niya. Hindi mo naman masisi yung anak natin. Dahil nga, sobrang nasaktan sa nangyari. At yung dalawa naman, matagal na ring panahon na hindi nagpapakita dito sa atin. Sana naman, kahit ganoon, sumulpot naman sila dito. Malay natin, baka sa pagpapakita nila lumambot ang puso ni Micaela. Lalo na kapag makita na niya ang apo niya. Sabi mo nga parang hindi pa yata humuhupa ang galit niya. Talagang hindi pa pwedeng magpakita yung dalawa dito. O ano? Handa ka na bang humarap sa nanay mo? Huwag muna. Hindi pa talaga ako handa. Natatakot akong humarap kay nanay. Ikaw lang. Kung handa ka na. Kailangan namang mag-isa ko lang ang magpapakita doon. Dapat tayong dalawa. Mag-antay lang tayo ng magandang tiyempo. Huwag muna sa ngayon. Hindi pa talaga ako handa. Nasa sa'yo yan. Ikaw ang bahala. Huwag kang mag-alala. Kasama mo ako palagi.
Siya nga pala. Napaliguan mo na ba si baby? At mamaya, papasyal tayo sa may park. Oo nga, no. Matagal na rin tayong hindi nagbanding. Kasi, palagi kang busy sa trabaho mo. Sige, doon ka muna. Kawawa naman kasi yung mag-ina. Walang kasama. Lalo na ngayon, may karamdaman pala si Micaela. Walang mag-aasikaso sa kanya. Ako na munang bahala rito sa atin, basta pupunta ka muna roon sa kanila. Ay, kawawa naman yung anak natin. Kung naroon lang sana si Erika, may mag-aasikaso sa kanya. Sana naman, maisipan nilang dalawin siya. May tama ka naman. Sana malaman nila ang kalagayan ng kanyang ina. Siya, sige na. Umalis ka na habang maaga pa. Baka wala ring titigin kay Tutoy doon. Ay, oo nga pala. Sige, alis na ako. Doon muna ako, ha? Hanggang di pa gumagaling yung anak natin. Oo na. Alam ko na yun. Dalihan mo na kasi para maaga kang dumating. Kumusta na ang kalagayan mo? Ay, eto. Nanghihina pa ako. Buti naman at naalala mo akong dalawin. Nabalitaan ko kasi, kumare, na may sakit ka. Kaya ito, dinalaw kita. Para naman magkumusta kita. Di bali. Ilang araw lang siguro gagaling na ako. Buti na lang kamo, naririto ang nanay ko na siyang nag-aasikaso sa akin. Bakit? Hindi na ba nagbalik dito yung anak mo? Mula noon? Alam mo naman yung nangyari noon, di ba? Baka nga nahihiya lang silang magpakita sa akin. Ay, nako. Matagal na yun, Mare. Bakit? Hindi mo pa ba mapatawad yung dalawa? Kung sakali? Hindi ko pa alam, Mare. Nako, Mare. Alisin mo na. Ano mang galit mo dyan sa puso mo. Mabigat kasi sa dibdib. Kung may kinikim-kim kang hinanakit. Ewan ko lang, Mare. Nako naman, Mare. Ang Diyos ay nakapagpapatawad. Tayo pa kayang tao ang hindi makapagpatawad? Tao lang ako, Mare. At hindi Diyos. Panahon lang ang makapagsasabi kung kailan ko ba sila patatawarin. Panahon lang. Mare? Ang nanay, ayun siya. Nag-iisa at umiiyak. Nay, kumusta na po kayo? Bakit po kayo umiiyak? Bakit mo nagawa ito sa akin? Ba't ba sa lalaking mahal ko pa, ikaw na humalik? Nay, patawarin niyo po sana ako. Pero, tanggapin niyo na po ang katotohanan na si Dado ngayon ay asawa ko na. At siya'y iyon ang manugang. Dahil kami po ay ikinasal na. Si Dado at ikaw ay kasal na. Hindi. Hindi totoo yan. Hindi. Nay! Nay! Sandali lang! Nay! 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 Sandali lang! Nay! Nay! Erika! Gumising ka, Erika! Erika! Akala ko, totoo na. Panaginip lang pala ang lahat. Dado, hindi pa yata tayo napapatawad ng nanay. Panaginip lang yan.
Huwag mong masyadong iisipin. Malay mo, baka sa mga sandaling ito, napatawad na niya tayo. At naghihintay lang sa ating pagdating. Wala na akong mukhang iharap kay Nanay Dado. Wala na. Ay, mabuti naman at naisipan din yung pumunta rito. Oh, kamusta na palang buhay ninyo? Mano po, Lolo? Ay, kawan kayo ng Diyos. Lolo, nagpunta po kami dito muna sa inyo. Baka ako, galit pa ang nanay sa akin eh. Siya nga pala, Lolo. Nasaan po si Lola? Magpapasama sana kami dun kina nanay. Ay, naku, nandun na sa inyo. Dahil walang mag-aasikaso sa inay mo. Ho? Bakit po, Lolo? May nangyari ba sa nanay ko? Eh, mag-iisang buwan na kasing may sakit ang inay mo. Eh, kaya nga, sinabihan ko yung lula mo na pumunta ron sa inyo para may mag-asikaso naman sa kanya. Po? May sakit palang nanay Dado. Di, puntahan natin siya. O siya, sige. Mabuti at puntahan nyo lang dun siguro. Nang sa ganun, makita nyo naman ang kalagayan niya. Dado, tara na. Puntahan natin ang nanay. Dahil matagal din nating hindi siya nakita. Okay, sige. Halika na. Nang sa ganun, makita rin niya ang kanyang apo. Lola, may tao po yata. Sino kaya yung dumating? Sandali lang. Daragyan na. Mano po, Lola? Nako. Salamat naman at dumating kayo. Mano po, Lola? Yan na ba yung anak ninyo? Ang laki na sige. Tuloy kayo. Opo, Lola, salamat. Siya nga pala, ang nanay. Nandun siya sa kwarto. Hali kayo. Puntahan natin siya doon. Micaela, anak. May mga bisita ka. Sino po sila, Lola? Siya ang ate mo, Totoy. Ang ate Erika mo. Totoy, kapatid ko. Ikaw ba ang ate Erika ko? Oo. Nay, sino yung bisita ko na sinasabi niyo? Micaela. Nay. Ako ito. Sa Erika. Erika, anak. Ikaw nga ba yan? Nay, patawarin niyo po ako. Hindi ko po sinasadyang saktan kayo. Nay, magpalakas na po kayo. At naririto na po ako. Salamat naman. At narito na kayo ng inyong asawa. At wala kayong dapat ihingi ng tawad sa akin. Dahil matagal ko na kayong napatawad. Nay. Dado, sana makamahalin mo ang anak ko. At huwag na huwag mo siyang sasaktan. Opo, Nay. Iyan na ba yung apo ko? Opo, Nay. Kaya magpalakas na po kayo para maalagaan ninyo ang apo niyo. Oo. Lalakas na ako. Dahil na din dito ka, Nana. At sana dumito na kayo para may makasama kami ni Totoy. Opo, Nay. Sama-sama na tayo. Kasama na rin ang imo ko. Kalimutan na natin ang mapait na nakaraan. Magpanibagong buhay tayong lahat. Masayang masaya ako. At nandito na kayo. Salamat.
napatawad niyo na kami. Nay, mahal na mahal ka namin. Salamat, Nay. Sa kapatawaran iginawad mo sa amin. Salamat, Nay. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw, kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.